Bumabalot sa paligid nila ang napakalakas na yin energy. Napabulong si Choso, grabe, ang tindi ng yin energy na to, pero dahil si Eugene yan, kaya niyang tiisin ito. Kung ibang tao lang, siguradong nawalan na ng sarili para na lang silang laman na walang kaluluwa. Habang pinagmamasdan ni Choso si Jinwi, napaisip siya, hindi ko pwedeng hayaang tuluyang masira ang senior brother ko. Siya ang nakatakdang lumikha ng maliwanag kung kinabukasan, at siya rin ang dapat tumulong sa muling pagbangon ng sekta. Sabay noon, inayos niya ang pagkakaupo ng kanyang senior brother at sinabi, "Consider yourself lucky, Eugene." At doon na niya sinimulan ang pagpapadaloy ng kanyang enerhiya papunta kay Jinwi upang tulungan ito. Habang ginagawa ito, naisip niya, dahil ang nakakabata mong kapatid, ay nakarating na sa antas ng isang ganap na master noon pa. Sa loob ng isipan ni Jinwi, patuloy pa rin siyang pinahihirapan at sinasakal ng kanyang panloob na demonyo. Galit na galit ito at pasiga na sinabi, "Sabihin mo sa akin, tao." Punong-puno ng puot ang halimaw. Kinuha ni Jinwi ang isang batong nasa tabi niya at buong lakas itong inihampas sa ulo ng demonyo. Dahil dito, nagawa niyang makatakas at makalayo. Napasigaw na lang ang demonyo sa sobrang galit habang galit na tumayo, nagpapakawala ng maitim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Mabilis itong tumakbo papalapit kay Jinwi. Sa isip ni Jinwi, ito ang kabayaran sa kapangyarihang taglay ko mula pagkabata. Ang kalikasang palaging nag-aabang, handang lamunin ako kapag ako'y nanghihina. Nang makalapit na ang demonyo, sinuntok nito si Jinwi ng buong lakas, ngunit nagawa niya itong harangin gamit ang kanyang kamay. Sa kabila niyon, napaatras siya ng malayo at bumagsak sa isang malaking bato. Ramdam niya ang matinding sakit ng suntok kahit naharangan niya ito, napadugo pa siya. Habang nakahandusay, naisip niya, ganito na lang ba? Kakainin na lang ba ako ng ganitong paraan? Sobrang walang saysay. Dahan-daang lumalapit ang demonyo kay Jinwi, at sumisingaw mula rito ang mas matinding maitim na enerhiya. Sa mga sandaling nawawala na ang kanyang pag-asa, bigla niyang narinig ang tinig ng kanyang junior brother. "Huwag kang susuko." Dahil doon, biglang nanambalik ang ulirat ni Jinwi, at napansin niyang may maliwanag na enerhiyang bumabalot na sa kanya. Naramdaman na niya ngayon ang enerhiya ni Choso mula sa labas. Doon niya napagtanto na ang junior brother niya ay isinasagawa ang energy transfer. Habang patuloy sa paglipat ng enerhiya si Choso, malakas niyang sinabi, "Magpakatatag ka, senior brother. Huwag mong hayaang maputol ang daloy ng enerhiya." Makikita ring naapektuhan na si Choso ng matinding yin energy, kaya nagsisimula ng magyelo ang kanyang mga kamay. Ngunit buong lakas niyang sinabi, "Huwag mong hayaang malinlang ka ng demonyo sa harap mo. Ang pinakaimportante ngayon ay ang maabsorb mo ang elixir. Ako na ang bahala sa pagluwag ng mga meridian mo, kahit masakit pa yan. Kailangan mo lang magbigay ng pagkakataon para sa akin." Naisip ni Jinwi, sa labas, sobrang lakas ng yin energy. Siguradong hirap na si Junior, pero ginagawa pa rin niya to para sa akin. Tumayo siya muli, handang harapin ang mabilis na papalapit na demonyo. Habang nag-iipon siya ng lakas para sa isang malakas na suntok, sinabi niya, "Hindi ako pwedeng sumuko." At doon, sinalubong niya ang demonyo at sinuntok ito ng buong lakas sa mukha, dahilan para mapatalsik ito palayo at bumangga sa isang malaking bato. Nabagsakan pa ito. Si Jinwi, napayuko habang sumusuka ng dugo. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naisip niya, may ideya na ako sa gustong gawin ni Junior. Una, kailangang i-absorb ang kakanyahan ng elixir para mapuno ang internal energy, at subukang supilan ang mind demon. Umupo siya sa lotus position, iniisip kung maramdaman ko ang kakulangan sa enerhiya habang pinipigil ko ang kakanyahan, at bumukas ang mga mata ng mind demon, kailangan ko lang punuin ang ganoon karaming internal energy. Habang nagme-meditate si Jinwi, muling bumangon ang demonyo. Inalis nito ang malaking batong nakapatong sa kanya at mabilis na sumugod kay Jinwi na nakapikit pa sa pagme-meditate.
Si Choso ay hirap na, ngunit dahan daw ang humuhupa na rin ang yin energy sa paligid. Kahit ganoon, hindi pa rin siya tumigil sa pagtulong sa kanyang senior brother. Sa loob ng isipan ni Jinwei, nagawa niyang harangan ang demonyo gamit ang mga bakal, pansamantalang pinigilan ang pagsalakay nito. Mula sa labas, sigaw ni Choso, ngayon na, senior brother. Habang isinasagawa ang kanyang inner cultivation, narating ni Jinwei ang filtering point, papunta sa center of the trunk point, hanggang sa makarating sa yin intersection point. Hindi pa doon natatapos, nakuha pa niyang marating ang perineal point. Pero kahit nasa kalagitnaan siya ng pagbuo ng enerhiya, hindi niya maiwasang mahirapan. Muling sumigaw si Choso, huwag kang titigil dyan. Basagin mo ang Ren Meridian. Sa loob, nakawala na ang demonyo sa mga bakal na humaharang dito at muling sumugod kay Jinwei. Dahan-dahan nitong inaabot ang mukha niya. Ngunit bigla itong huminto. Sa parehong sandali, iminulat ni Jinwei ang kanyang mga mata. Ang demonyo ay bumagsak ng malakas sa lupa, dahilan upang mabiyak ito. At doon na ito nagsimulang lamunin ng lupa, hanggang sa mabuo ang isang malaking butas. Tuluyan ng nahulog at naglaho ang demonyo. Sa labas, bumalik na sa normal ang paligid, tuluyan ng nawala ang yin energy. Nakahinga ng malalim si Choso. Nakalmo na ang enerhiya, mukhang naabsorb na niya ng buo ang elixir. Lumapit siya kay Jinwei at sinabi, magaling, senior brother. Ngayon, ay padaloy mo ang yin energy sa filtering point. Konti na lang, mabubuksan mo na ang Ren at Dumerid Ians. Pinagmasdan ni Jinwei ang paligid at biglang napaisip, junior brother, ayos lang ba talaga sa iyo ang laging magparaya? Simula pa noon, inuuna mo na palagi ako. Para lang lumakas, araw-araw kang nagsasanay, pero sa huli, lahat ng mahalaga, iniaabot mo pa rin sa akin. Naalala niya ang sandaling hawak-hawak ni Choso ang kanyang kamay, at buong puso nitong iniabot sa kanya ang elixir. Napaisip siya, lagi mo akong inuuna, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Masaya ako, pero, nakakalungkot, sana maalagaan mo rin ang sarili mo. Habang nilalapat niya ang kamay sa malaking batong nakaharang sa harapan niya, tahimik niyang sinabi sa sarili, dahil sa iyo, nakaiwas akong tuluyang masira. Hindi ko kailanman malilimutan ang biyayang ito. Kapag dumating ang panahon, kahit buong mundo pa ang maging kalaban mo, ako ay mananatili sa panig mo. At doon niya sinimulan basagin ang batong nakaharang sa harapan niya. Habang pinagmamasdan siya ni Choso, nasabi nito, oh, ginagawa mo na agad ang 3-in-true technique. Dahil siya'y may heavenly body, iba talaga ang litid at meridian ng senior brother kaysa sa normal na tao. Tumayo si Choso at napabuntong hininga, grabe talaga, ang hirap nito. Sobrang effort. Tiningnan niya ang pinaglagyan ng elixir at napaisip, pero mas importante. Wala na bang ibang elixir? Akala ko dati nakainom ako ng elixir na magpapalipad sa akin noong past life ko, pero yun pala. Mitasungso lang. Pumikit siya't napaisip, kaya pala iniiwasan ko ang mga babae noon. Ang problema na nga, pinatindi pa ng sobrang yin energy ang complex ko. Nakakainis. Bakit ko ba pinapahirapan ang sarili ko ng ganito? Bigla siyang napatigil. May napansin siya sa gilid ng bato. Nilapitan niya ito agad at sinuri. Ha! May lumalaking moss kahit sa loob ng yin energy. Akala ko damo lang. May yang energy na bumabalot sa moss na to, at mukhang masigla pa. Hindi nga. Hang yang te. Tear slower than mitasungso, pero napakahalagang halamang gamot din. Napatingin siya ng matagal dito, at bigla siyang nagulantang. Sa labas ng kuweba, dumating na ang umaga, napakatagal na pala nilang nasa loob. Mabilis siyang tumalon sa tuwa, tama nga. Si Mugayok, hindi lang mitasungso ang iniwan, siguradong may alternatibo siya. Kinuha niya agad ang halamang gamot. Sa akin na to. Masaya niya itong kinain habang sinasabi, ito yun. Ganito ka mag-monopolize pagkatapos ng reincarnation. Umupo siya sa lotus position at nagsimula na ring mag-meditate. Ngayon, ako naman ang magsisimula sa aking luck journey.
Karaniwan, iniipon ang kakanyahan ng elixir sa lower dantian para gawing internal energy. Pero ang gagawin ko, ikakalat ko sa buong katawan ang energy ng Hangyang Te at iaabsorb ito. Kapag gumanda ang katawan, tataas din ang vitality. Habang nagpapawis at inilalabas ang masamang enerhiya, sigaw niya sa sarili, lumabas ka na, enerhiya ng isang tunay na lalaki. Ang tagal ko nang hindi nakaramdam ng purong yang energy. Hindi man ito kasing lakas ng mitasungso, pero ngayon, may katawan na akong hindi madaling magkasakit. Magandang resulta ito. Nang matapos siya, bigla siyang napatingin sa paligid. Ha! Nasaan na si Jinwei? Napagtanto niyang mukhang naligo na siya matapos ang kanyang energy work. Inamoy niya ang sarili. Amoy ko nako. Dapat siguro maligo na rin ako. Sa dami ng iniwan ni Mugayok, siguradong may bathhouse dito. Sa loob ng bathhouse, makikita ang mga nakatiklop na damit ni Jinwei. Siya ay kasalukuyang nagpapahinga at nasasarapan sa mainit na tubig. Biglang narinig ni Jinwei mula sa labas. Senior brother, naliligo ka ba? Sumagot agad siya, oo. Pero, hindi ka pwedeng pumasok. Umupo si Choso sa labas. Okay. Maghihintay na lang ako. Nakahinga ng maluwag si Jinwei. Hindi ko pwedeng hayaang makita niya ako sa ganitong nakakahiyang kalagayan. Habang pinapakalma ni Jinwei ang kanyang sarili, nasambit niya sa kanyang isipan. Halos mahuli ako ng aking junior brother dahil sa pagiging babae ko. Buong buhay kong namuhay bilang isang lalaking kinamumuhian ko, pero sa mga ganitong sitwasyon, ako'y naguguluhan pa rin. Sabay noon, naalala niya ang sinabi ng kanyang guro, sa mundo ng martial arts, kailangan mong mabuhay bilang lalaki upang hindi ka maliitin at upang makaiwas sa matitinding pagsubok. Kahit ganoon, delikado pa rin ito, pero talaga namang maswerte ako at nakuha ko ang elixir. Kung hindi dahil kay junior brother, baka nawasak na ang katawan ko. Tama ba? Ang hirap paniwalaan na ganito kabait si junior brother. Hindi lang siya nag-alinlangang ibigay sa akin ang isang napakahalagang elixir, pero hindi rin niya ako kinamuhian kahit na wala akong kakayahan sa martial arts. Gusto ko ring makagawa ng isang bagay para sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mukha sa tubig na namumula na, bigla niyang ibinaba ng bahagya ang kanyang ulo sa sobrang hiya. Habang binubuhusan niya ng tubig ang kanyang mukha gamit ang mga palad, napaisip siya. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Sa simpleng pag-iisip lamang tungkol sa kanya, tumitibok na agad ng mabilis ang puso ko. Gusto ko siyang samahan palagi, tulungan siya, para hindi na siya mahirapan. Naisip niya na gusto kong makasama si Choso habang buhay. Magiging masaya kami at hindi mag-iiwanan. Dahil dito, lalo lamang siyang nalito at tinanong ang sarili kung bakit ganoon ang kanyang naiisip. Agad siyang tumayo upang mas pag-isipan ng mabuti ang kanyang mga naiisip na kakaiba. Matagal siyang nanatiling nakatayo, pinapakalma ang sarili. Sabay noon, bigla niyang tinanong ang sarili. Bakit ko ito iniisip? Nabaliw na ba ako, Jinwei? Si junior brother ay parang kapatid mo lang, wala nang iba. Hindi mo dapat hayaang lumalim pa ang nararamdaman mo. Habang nagbibihis na si Jinwei, sinabi niya sa sarili. Ang mga damdaming ito ay simpleng pagmamalasakit bilang isang kapatid. Tama na ang kahibangang ito. Pagkatapos niyang makapagbihis, nagsimula na siyang maglakad palabas habang pinapakalma pa rin ang kanyang sarili sa dami ng iniisip. Sinabi na lang niya sa kanyang isipan. Ang muling pagbuhay sa sekta, ang pag-aalaga rito, at ang pananatiling kasama ni junior brother, hindi ko magagawa ang mga iyon sa isang marupok na katawan ng babae. Ikinuyong niya ang kanyang kamao at mariing sinabi. Kailangan kong maging isang lalaki. Samantala, naisip ni Choso habang siya'y naliligo. Ang tagal ng paliligo, hindi ba't 5 minutong gawain lang ito para sa isang ganap na malusog na lalaki. Siyempre, sanay akong maligo ng maayos dahil alam kong ayaw iyon ng mga babae. Pero, hindi ko inakalang ganito pala kalawak ang lugar na ito. Ang mga kumikinang na perlas na nakabaon sa paligid ay patunay ng dating kayamanan ng Gangdong sect.
Sino ang mag-aakalang ang sekta na lumikha kay Mogukya, ang pinakamagaling na swordmaster sa ilalim ng langit, ay babagsak sa ganitong antas? Ipinaliwanag niya sa sarili. Ayon sa mga tala mula sa aking nakaraang buhay, 50 taon na ang nakaraan, matapos ang massacre sa Gangdong, isa lamang ang nakaligtas. Siya si Lim Bexian, ang tagapagdala ng Heavenly Thunder Sword. Nakatakas si Lim Bexian dahil siya'y nakakulong sa meditation cell bilang parusa sa maling asal noong panahong iyon, pero kahit siya ay hindi rin naman ganoon kagaling sa martial arts. Karamihan sa mahahalagang martial texts ay nawala nang masunog ang library ng sekta, kaya't doon na rin natapos ang pag-angat ng Gangdong sect. Bago siya namatay, kumuha lang si Lim Bexian ng isang disipulo, si John Yong, ang kasalukuyang pinuno ng Gangdong sect, na tinaguri ang demon-slaying swordsman. Ang titulong ito ay mukhang kagalang-galang, pero alam ng lahat na isa lang itong pangungutya sa panahong ito. Ang demon-slaying swordsman ay bansag mula sa demon sect faction, ang Sayong Hui, na patuloy na pinagmamasdan ang natitirang bahagi ng Gangdong sect. Nilikhang katawagan iyon para latiin ang sekta sa pagkawala ng kanilang demon-slaying sword techniques. Kaya't ang mga martial texts na narecover namin ay tunay na napakahalagang kayamanan. Maaaring hindi inisip ni Mogukya ang hinaharap ng itago niya ang lugar na ito, pero mula sa pananaw ng Gangdong sect, isa itong biyayang mula sa langit. Kung totoo man na binura ni Mogukya ang lahat ng tala tungkol sa Gwangsong Blood Cave para ito'y maitago, makatuwiran kung bakit hindi ito natagpuan ng demon sect. Pero may kakaiba, bakit nga ba binura ni Mogukya ang mga tala tungkol sa isang banal na lugar? Lahat ng mula sa Gangdong sect noon ay alam kung nasaan ito. Imposibleng hindi nila ito mahanap kung gugustuhin nila. Nakakatawang isipin na nakita na ni Mogukya ang pagbagsak ng sekta bago pa man sumalakay ang demon sect. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang lugar na ito ay sinadyang burahin sa kasaysayan sa kagustuhan ni Mogukya. At may isa pang bagay na nakakapagtaka. Sa nakaraang buhay ko, pagkatapos kong makuha ang elixir, bumalik ako rito para sa secluded training, pero noon, gumuho na ang pasukan ng kuweba. Pero ngayon, buo pa ito, wala man lang bahid ng pagkasira. Parang kaya nitong tumagal ng ilang dekada pa. Maaaring ang pagbagsak ng Gwangsong Blood Cave sa nakaraang buhay ko ay hindi isang natural na pangyayari. Sa gitna ng malalim niyang pag-iisip, bigla siyang tinawag ng kanyang nakatatandang kapatid kaya agad siyang napalingon. Tinanong siya ni Jinwei, matagal ka na bang naghihintay? Sabay sabing, Junior brother, bilisan mo at maligo ka na. Biglang napatingin si Choso kay Jinwei. Naramdaman niya ang isang kakaibang bagay, na para bang, na-in-love siya. Naisip niya, epekto ba ito ng nitasungso? Pero, parang mas maganda ang mukha niya ngayon kaysa dati. Sabay noon, minura niya ang kanyang sarili, ano ba yang iniisip mo? At agad niyang sinuntok ang sarili niyang mukha para matauhan. Nagulat si Jinwei sa ginawa ni Choso kaya tinanong niya, anong ginagawa mo? Habang dumudugo ang ilong ni Choso, sagot niya, wala. Kailangan ko lang linawin ang isipan ko. Sumang-ayon na lang si Jinwei, at sabay noon ay nagtungo na rin si Chosu sa paliguan at hinubad ang kanyang mga damit. Habang nakababad siya, napaisip siya. Bakit parang gumuguwa po siya araw-araw? Ano ba ito? Amoy bulaklak ba siya? Bahagi ba ito ng pagiging maalaga niya sa katawan? Hindi makatwiran ito. Anong silbi ng mga pabangong pouch kung mukha mo naman ay parang pusit? Saglit siyang natigilan sa kanyang iniisip. Sabay malakas niyang hinampas ang tubig at inis na sinabi. Hayop na demonyong naglalakad. Makalipas ang ilang sandali, natapos na rin sa paliligo si Choso. Habang pinupunasan ang kanyang mukha, paglabas niya ng paliguan ay bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Kaya agad niyang tinanong si Jinwei, ginagawa mo diyan? Nagulat din si Jinwei at sagot niya, inaayos ko lang ang mga martial texts na narecover natin. Napaisip si Choso, mukhang kapag bumalik tayo sa main sect, mababawi na ng Gangdong sect ang ilan sa mga nawalang teknik.
Sa ngayon, meron tayong hard yang chi technique at method of greater yang, pero ngayong natagpuan na rin natin ang 3-in true technique, nabuo na natin ang lahat ng internal chi techniques. Kapag naabot ang rurok ng method of greater yang at 3-in true technique, posible na ang mas mataas na antas, ang unified primordial chi technique. Pero, syempre, wala dito ang technique na iyon. Dapat ay may 8 martial texts, kabilang na ang demon-slaying sword technique. Sabay noon, sinimulan niyang bilangin ang mga libro at napansing kulang ito, 7 lang ang naroon. Tumango si Jinwei at sinabing, oo, hinanap ko na sa lahat ng sulok. 7 lang talaga. Nagulat si Choso at agad niyang tinanong, paano naman ang demon-slaying sword technique? Wala ba talaga ito? Mabilis na sumagot si Jinwei, wala. Lalo pang nalito si Choso. Paanong nangyari ito? Sa nakaraang buhay ko, tiyak na natagpuan ng senior brother ang demon-slaying sword technique dito. Imposibleng mali ang impormasyon mula sa Eastern faction. Ibig sabihin, hindi iniwan ni Swordmaster Mugukya ang demon-slaying sword technique bilang isang nakasulat na teksto. Hindi ito nakakagulat. Maraming paraan ang isang master upang ipamana ang martial arts kahit walang isinulat. Pero si Mugukya, na nakaabot na sa antas ng transcendence of life and death, baka iniwan niya ito sa ibang anyo. Habang malalim ang iniisip ni Choso, bigla na lang may naalala si Jinwei. Ah, tama, may nakita akong mga bakas ng espada sa likod ng paliguan. Nagulat si Choso sa narinig. Sabay noon, tumakbo si Jinwei at sinabi, ipapakita ko ito sayo, kaya sumunod ka. Habang tumatakbo, tinanong siya ni Choso. Baka gasgas lang yan sa bato. Ngunit sagot ni Jinwei, maiintindihan mo kapag nakita mo, junior brother, dahil ang mga markang iyon, ay kakaibang kagandahan. At ngayon, nakatayo na sila sa harap ng mga misteryosong marka sa bato. I got so much motherfucking